Teros, eto na nga, mukhang makakabalik na si Pangulong Duterte. Naku po, malupit po ito. Palakpakan tayo. Alam nyo mga kababayan, itong nangyayari ngayon sa Dahig, talaga nga naman sinusubaybayan ng buong mundo. At isa sa sinusubaybayan at laging inaabangan ho ng mga media dito ay yung abogado ho ni Pangulong Duterte na alam mo, ano siya, may pagkamataray siya, pero gusto ko siya. Kasi alam nyo, barado ho yung mga media. Yung mga, alam mo naman yung mga media natin dito, may pagka may pagka pasensya na ho pero ito talaga ang term na dapat itawag sa inyo mga bayaran at gago, 'di ba? Mamaya pag-usapan natin 'yan, meron akong matinding pasabog mamaya na nakita at ipapakita ko at papaliwanag ko sa inyo. Pero bago po 'yan, ito munang interview ng ilang mga media dito sa abogado ni Pangulong Duterte. At dahil dito sa interview na ito, alam mo na natingin ko maganda talaga ang titulo nitong video natin is Duterte makakabalik na nga. Naku, patay tayo dyan. Naku, ito na panoorin natin to at ipapaliwanag natin sa bawat isa kung ano ba yung nangyayari at kung paano binara ng lawyer ni Pangulong Duterte ang mga media. O, palakpakan muna! Obviously, it's always welcome that there are supporters. O, ayan, nilagyan na natin ng subtitle para mas kasi minsan yung kanyang islang medyo may pagka talaga mahirap intindihin, kaya nilagyan na natin ng subtitle. But politics to one side, and the judicial process to another side. And the family want me to convey a message that the judicial process must be respected. Ayan, ang ganda ho ito Yung una kasi parang sinasabi dito, reaction niya doon sa nangyayari na mga pagrarally o suporta ng sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na nung panahon ng birthday niya. At ito nga, ang ganda ng sinabi niya dito mismong ang pamilya Duterte ang nagsasabing let's respect the court. Alam nyo, ganyan si Pangulong Duterte, yan ang katangian niya ever since. Always respected the law, di ba? Dahil nga siya ay abogado, dating prosecutor, dating piskal, kaya po siya masyadong marespeto sa batas. At lagi niya nga yan sinasabi, paulit-ulit niya yan kahit nung sa mga rally, di ba? Kasi may mga nagrarally na gusto na ng revolusyon. Sabi niya talaga noon, hindi. Tayo'y sumunod sa batas. Atin pong sundan po ang mga batas sa ating bayan. At yan din ang pinapaalala niya ngayon sa mga supporter niya, kasi nakikita talaga ng buong mundo na na dumadami, nagkakaroon talaga ng people power patungkol sa panawagan na pauwi na si Pangulong Duterte. Pero anong paalala ni Kaufman, ni attorney? Sabi niya, ihiwalay natin ang politika at ang mga bagay-bagay dito. At higit sa lahat, ang request ng pamilya Duterte ay respetuhin natin ang korte o ang batas ng ICC na to. There must be absolutely no interference with the independence of the court. Ayan, no interference. Di ba? With the judges and for all the parties. Every case of the International Criminal Court is always a highly charged case from a political point of view. There are participants in that process. There's the prosecution, there's the defense, and also there are the victims. The victims' counsels will make their submissions in court. Their right to make those submissions must be respected. So I ask everybody to bear that in mind. All the supporters who have demonstrated this huge expression of love, they should also bear that in mind as well. Thank you very much. Yan po kasi yung malaking issue. Ang kulit po kasi ng media dyan, paulit-ulit na sinasabi, ano ba magiging epekto ng malaking rally? Para bagang sinasabi nila na rally kayo ng rally, wala namang epekto yun sa ICC. Kaya nga ginaganyan nila yung mga abogado. Tinanong din nila yan doon sa mukhang ulik ba na abogado ng kabila. Tinanong sa kanya kung ano ba epekto niyang rally na yan. Kasi para bagang sinasabi nila, rally kayo na rally, dami-dami nyo, wala namang epekto yun sa ICC. So ganyan nga yung sinasabi dito kay Kaufman. Meron bang epekto yung rally na yan sa ICC? Alam mo naman itong mga media tulol di ba? Totoo naman Yan ang purpose ng pagtatanong nila Sir, have you filed any motion for the interim release of the former president?
Once again, interim release is a complex process. We're considering it and we will file it at the appropriate time. Have you Once again, huwag ka na makulit, sabi. Ha? Sa, ano yan komplikadong bagay yan at sa tamang panahon. Sa tamang panahon, aanuhin natin yan. Oh. you're not yet filing? Have you filed or not yet? I'm not telling you when I'm going to file anything. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Like ko yun. Sabi mo naman niya. Kasi inulit pa Tinanong mo na Akala niya siguro, madudulas yung mga tipong mapipili. Alam mo kasi sa atin minsan, pasensya na ang tamaan, wag magalit ganyan talaga buhay. Yung mga politiko sa atin, kahit yung lalong-lalo na yung si Madam Claire, pag inulit-ulit mo yung tanong, mas lalong maiinis, mapipikon, tapos bibira sa Duterte. Ganon yun Walang kontrol Kita mo talaga mahina ang EQ Diba? Walang kontrol Kaya pagka inulit-ulit mo yung tanong, alam mong madudulas at magagalit ba? Ika nga. Eto, ano sagot niya? I'm not going to tell you. Ulitin natin. Ang sarap nung pakinggan Once again, interim release is a complex process. We're considering it and we will file it at the appropriate time. We will file it at the appropriate time. Ang lina, ibig sabihin, ipa-file namin yan sa tamang panahon. Bigla ba naman tanungin pa uli? Have you? You're not yet filing. Have you filed or not yet? I'm not telling you when I'm going to file anything. Palakpakan. Kakasagot ko lang Kakasagot ko lang na on appropriate time. Tapos tatanungin mo naman, nag-file ka na? Kailan ka mag-file? I'm not going to answer that. How about, sir, you are mentioning in one interview that you have is a compelling argument. Ano you have so? No comment. With regard to junking of the case in terms of jurisdiction. Can you just give us a little bit about it? I wouldn't use the word junking the case. Junking the case is slang. Slang. Kasi naman yan ang tinatawag nating journalism 101 ng Pilipinas. Yan yung pinagmamalaki ng mga congressman Mga journalist, may standard dyan Mga journalist, magagaling yan Hindi katulad ng mga vlogger yan kita nyo na journalist siya. Anong junking? Junking is a slang. You don't use that to me. Alinaw Ang ganda ng You are mentioning in one interview that you have is a compelling argument with regard to junking of the case in terms of jurisdiction. Can you just give us a little bit about it? I wouldn't use the word junking the case. Junking the case is slang. What I would say is that the jurisdictional arguments are arguments which have been bandied about for many years now. They've been considered by the Supreme Court in the Philippines. They've even been considered by the International Criminal Court. These Nagigets nyo? So, sinasabi niya, yung jurisdiction, applicable yung batas natin sa Supreme Court natin. Okay? Importante yon. Ibig sabihin, kasi, bakit niya sinasabi to? The ICC respect the law nung bansa na yon. Laging ganun sila Lagi doon sa kanilang Rome Statute na yan, lagi sinasabi, nirerespeto ko ano yung batas doon sa lugar na yon. Kaya nga niya sinasabi, regarding sa junking of the case, ay sinasabi niya, sa Supreme Court nyo, nirerespeto ang jurisdiction. Kahit dito, nirerespeto rin ang jurisdiction. Ayan inulit niya pa inulit niya, sinabi niya pa been bandied about for many years now. They've been considered by the Supreme Court in the Philippines. They've even been considered by the International Criminal Court. Kahit daw sa ICC, yung jurisdiction, malaking bagay yon. If kung meron pa rin jurisdiction yung ICC. Kaya nga sa tingin ko, mukhang mapapaagang mapauwi si Pangulong Duterte sa tamang panahon nga nito. Kasi ang inaabangan ng iba, yung September, yung pagdating dun sa parang presenta ng case. Ang dating nito ni Kaufman, sinasabi niya,
na may timing. Tinatimingan nila doon sa pag-junk ng case. Bakit? Kasi nga, naniniwala siya na merong jurisdiction na issue pa. Kung ito ba ay dapat dinggin dito dahil nga wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Yun din ang sinasabi niya. Okay? Kaya lang, syempre, yung mga abogado dito sa Pilipinas, lalo na yung nasa Malacanang, masyadong nagmamagaling. Ito ho, nag-work po itong si Kaufman, hindi lamang po sa pagiging defense lawyer, ha? Naging prosecutor din po siya ng ICC. Matagal na po siya nagtatrabaho sa ICC. Ibig sabihin po mga kababayan, mas may alam to kaysa dun sa mga gunggong na abogado natin sa Pilipinas na alam naman nating anti-Duterte lang. Di ba po? These are still valid live arguments and they will be argued in court at the right time. Attorney Kaufman, have you completely formed the defense team for former President Duterte? Is it a complete team now? Yes, we're putting the final touches to it. How many are still... Are you waiting for another lawyer to be added? We heard that there's still one more slot. Once again, I'm putting the final touches to the defense. Ang kulit talaga ng mga ng mga lawyer, ng mga media, no? Natawa tuloy siya eh. Kasi sinabi na nga, I'm putting up with the team, inaayos ko na yung team. Tapos biglang hihirit pa. So may kulang pa kayong isa. Kailan pa aayusin yung isa? Once again, I'm doing the final touches. Ang kulit mo paulit-ulit. Yung mga media na to, nakatikim tuloy kayo.